Dok, ano ba ang ano bang ibig sabihin talaga nito, no? At papaano nagkakaroon ng mga ka-partners natin ng hindi kaaya-ayang amoy sa bibig? Yan, Dok. So, napaka-special ng segment natin ito ng halitosis. So anyway, no, ito sa mga ano, sa mga nakakaranas nito, no, o yung mga pasyente natin na personally nakakaranas at yung mga pamilya nila o yung mga kakapatid nila, ganyan. Yes, Dok. Para disipulinagan sila. So halitosis kasi is mostly common to, no. Common cause nito is bacteria. Ito yung bacteria normally nandoon sa ating surface of the tongue or sa throat. Oo. So, ayan. Yung mga bacteria na nalalagi dun sa ating bibig. Yes. So, yung mga causes kasi nitong halitosis ay usually yung mga dental factors such as yung tinatawag nating periodontitis, periodontitis pockets, or yung mga bleeding gums. So, yun. Malalaman natin yan kapag nag-brush tayo ng ipin, makikita natin, parang malalasahan natin yung parang yung dugo na nagkagaling sa mga gums natin. Yan. Yes po. So, ibig sabihin, factor yun. Ibig sabihin, part nun, ng pag-bleed na by part na parang magkakaroon ka na ng halitosis. So, yan, yung pagbabaho ng hininga natin. Oo. Pero, more common din siya doon sa mga ngipin na may mga butas, yung mga sirang ngipin na hindi natin pinabubunot kasi hindi naman sumasakit. Yes. Oo. Ayun, ginagawa kasi tumatambak lahat ng mga pagkain doon sa loob. So, ngayon yung mga pagkain na hindi naman natanggal ng toothbrush natin yun. So, nangyayari, nangangamoy. Nangangamoy bulok. Kaya pag nagsalita yung kausap natin, pag nagsalita ka, amoy bulok yung naaamoy nung kausap natin. Ayun. Also, dry mouth. Ito, pinaka-common to, no? Dry mouth. Dry mouth causes nito yung mga medicine, alcohol, stress, or medical condition, no? Yung mga medical conditions such as like antidepressant, antipsychotic, diuretics, yung mga nataas yung mga BP, mga ganyan, nagiging cause ito. Tsaka, mostly old age siya tinatamaan itong dry mouth. So, and also yung mga cancer patients natin na nag-undergo ng radiation, chemotherapy, yan, ito yung dry mouth. And most especially, syempre, smoking, yan. Isa sa pinaka-obvious na dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng fat breath. Actually, pagka nga naninigarilyo, Dok, hindi lang hininga ang mabaho. Parang naalala ko kasi meron akong colleague na chain smoker, Dok. Yung parang malayo pa lang, alam mong siya na nandyan. Amoy beha, di ba, no? Parang ganun. Oo, nakakapit sa katawan, sabi. So hindi lang sa bibig, 'di ba, no? Ayun. Oo, sabi nga rito, yan, nakakapit na sa katawan yung amoy, no? Oo. Okay. So ang dami palang dahilan, para magkaroon na. How about this one, Dok, yung naka-flash sa atin, na yung mga kapartners nating mahilig sa mga maaanghang, sa mga spices, ayan, Dok? Totoo ba yun? Very less common causes lang ng halitosis yung food natin, no? Kasi yung pagkain kasi na kinakain natin, hindi naman lahat ng maaanghang. Yung mga pagkain lang na nagko-contain ng mga onions, garlic, like cauliflower, yung mga certain odors na it affects yung hininga natin. Usually kasi pagka kumakain tayo, yung mga food na kinakain natin, hanggang hindi na nawawala sa sistema natin yung mga pagkain na maamoy na yun sa katawan natin, hindi siya nawawala. It takes 2 to 3 days bago wala talaga yun. So kaya talaga constant brushing, flossing, or like yung mouthwash yan para ma-avoid natin yung foul smell. Kahit hindi naman tayo talaga hindi naman talaga tayo may bad breath or may halitosis. Yung pagkain mismo, sila yung parang sisigawan dun sa... Oo nga halo-halo na di ba, no? Lalong-lalo na kung kumain tayo nung madalas tayo kumakain, yung almost everyday, no? Yung mga mahihilig dyan sa mga spicy foods, di ba, no, Dok? Kumain ng chicken curry, tapos kumain pa ng kumain ng mga lumpia, tapos sinawsawan ng suka na merong mga bawang at sibuyas, di ba? Sunod-sunod, di ba? Tapos hindi naman nakapag-toothbrush ng maayos. Nako, good luck.
Mahirap tanggalin hangga't doon hindi nawawala yung amoy. Yes, oo. Ayun, may nag-message sa akin dito, Doc, ha? Oo, sabing ganon, alam mo, minsan, Miss Met, nakakahiya. Oo, ako pagka may kausap, lagi akong nakatakip ng bibig. Ayun, at nahihiya akong bumulong. Baka mamaya hindi ko alam, meron na akong bad breath. Uy, pero, Doc, totoo ba yun na minsan, no, parang pagkakaroon lang ng anong tawag na ito? Putok. Merong ibang tao, hindi nila alam na bad breath sila. Ayun, ha, Doc? Ang tawag din mo hindi immunity sa katawan Immunity. talaga. Hindi na rin ka sa amoy mo na gano'n. Yes, oo. Kasi actually, main cause talaga, pinakamalaking factor talaga ng halitosis is yung poor oral hygiene, di ba? Mm. So kung hindi ka talaga maalaga sa bibig mo, what more pa sa katawan mo, Miss Miss? Ganun lang. Yan, oo. Eto, Doc, nakukuha po ba sa pag-rinse ng agua oxinada? Ha? Sabi kasi nila maganda raw po iyon. Minsan po ay ano yun? Pwede ba agua oxinada? Da? Di ba sa sugat po? Oo. Ha? Oy, pero Doc, ako malaking tulong yung yung agua oxinada, binababad ko dun yung toothbrush. Ha? Oh. Ayos ko nakikita niya. Diba? Pero may Oo. percentage lang po yun, ha? May percentage lang po yun. Oo. Pagka Okay. hindi na po, may harmful effect na po yun sa ating bibig. Yun. So, kahit yung toothbrush, isusok mo doon, kailangan konting lang yung agua Konti lang po, oxinada. wag lang po masyadong marami. Hindi, ako parang inahaluan ko naman ng tubig. Dinidilute ko sa water. No? Concentrate. Ayun, okay. Pero, Doc, hindi mo nire-recommend yung sinabi ng isang kapartner natin, agua oxinada. Ha? Oo nga. Iba yun. Okay. Totoo ba yun, Miss Met? Ayun, pampaputi. Ayan, problema nitong kapartner natin, pampaputi. Nag-ano daw siya ng, baking soda paste. Yes, pwede naman po yun, Miss Matt. Oo, Pwede po yun. ayun. Pero, Yun siya palagi. nakakatulong din ba siya when it comes to, bad breath? Hindi naman. Basta sa Hindi po, whitening lang. whitening niya, ganun. Yes, okay. Ito po, sabing ganon, ha? Good PM. Oo, Miss Met, ang problema ko po ay dry mouth. Ano po ang nire-recommend ni Doc pagka po ganyan ang problema? Kasi po, minsan po, ay, yung kausap ko po ang nakakaamoy. Ayun. Dry mouth. Oo. Doc, papaano yun? Kasi, di ba sabi mo, parang sa medications? Yes, oo. Pagka tayo mo talaga, lang ang ginagawa natin, no? Ang isinasuggest lang natin yung, meron kasi tayong tinatawag na may mga lozenges, may mga mouthwash na for dry mouth. So, pwede po tayo magpa-prescribe ng ganon para po sa natin, and as well as parang drink plenty of water. Ayun. Inom ng maraming tubig, no? Para nawawash siya. Yes. Oo. Tsaka kailangan po, yung para at least ma-prevent yung pangangamoy ng bibig natin. Tapos yun nga, mga lozenges po tayo, mouthwash or mga candies na ginagamit for dry mouth. So, pa-prescribe na tayo nun para po, yun na lang po yung para yung maging maganda yung parang yung daloy po nung ating saliva sa bibig. Tsaka yun nga. Tsaka, ano na lang talaga, drink plenty of water. Yun talaga. Yeah. Pinakadali. Oo. Baka yung bitukan nyo rin dry, kaya ganun. Di ba, no? Ha? Kumbaga yung singaw ng bitukan ninyo kasi hindi kayo umiinom ng maraming tubig. Oo. Kanina, yes, Doc. Nasabi rin nila yun, di ba, lagi yung sa bituka, o yan, lagi mabaho yung hininga, kasi nga dahil sa tiyan, gano'n. So, yun, usually, acid reflux, no, yung mga stomach acid, no, Ayun. sa mga diseases sa gastrointestinal. Hindi lahat. Yung mga disease na for gastrointestinal tract, it can cause bad breath. Pero hindi lahat na may mga problems sa tiyan. So, kasi yung mga problema na to, it can slow or limit yung digestion, no? Parang nangyayari yung food, ang hirap i-break down, nag-turn into a strong smelling intestinal bacteria siya. So, nag-lead siya into bad breath. Pero hindi lahat. So, kailangan may disease ka nun.
Oo. Para masabi na, kasi di ba lagi sinasabi, baka sa tiyan mo yan, lagi. Parang ina-assume na agad ng mga kausap natin. Oo nga. Sumisigaw, parang gano'n, 'di ba, no? Hindi naman. Dahil sa kinakain mo talaga din, gano'n. No? Oo. Kanina napag-usapan namin ni partner Tony Cuevas yung pag-inom ng lemon water. Since binabanggit kami ni Doc dito yung pag-inom ng maraming tubig, abay sabayan nyo na rin ng lemon water. Imagine ninyo, di ba, yung singaw ng lemon? Ha? Nakakaano yun, nakakatulong. Ay, bati natin si Karen Mendoza Pama, nanonood sa atin ngayon. Hello, partner Karen. Okay, eto naman, Doc, no, isang kapartner natin dito, from Lucena. Uy, layo, Hello po sa inyo. Sabi niyang ganon, Miss Met, ang hindi ko maalis, sa lola ko ay ang amoy bawang. Oo, lagi kasi siya nagbababad ng bawang. High blood kasi siya. Uy, di ba merong ganon na, ito yung mga oldies natin, mga lolo, lola, sanay sila na nagchuchu ng bawang o di kaya ng luya. Yon. Pero ako natutry ko yun dati nung laging masakit yung lalamunan ko, nagluluya ako. Kaya lang talagang iba rin, syempre no, iba yung amoy pagka, lalo na pagka nakasiksik dyan yung bawang at saka luya. Pero later on, Doc, siya, nag-i-stay na rin ba doon yung amoy na yon? Ang sinasabi ko nga Mr. kanina, at least mga 2 to 3 days, mag-linger doon yung amoy. Pero kung talagang maayos ka naman mag-brush mo ng maayos yung ipin mo, kung hindi lang yung ipin, yung gums, yung cheeks, yan. At least, isa day, for 2 minutes, yan, dapat 2 minutes. 2 minutes. Tapos yung tongue scraper, nagagamit mo siya at least once a day. Oo. Yan. Importante din mismet yung mga flossing, ganyan, Yes. At least yung sa pangangamoy. So anyway, kasi yung pag nag-floss tayo, yung mga food nga na natitira doon sa gitna ng ipin natin na hindi natatanggal. So part yun, nangangamoy din yun. So, siyempre, sa mga denture wearers natin, no, kailangan laging malinis ang ating mga dentures. Remove natin siya sa gabi. Yun. Pagka naamoy natin para makapahinga rin siya. Tsaka makapahinga rin ang ating mga gums. Oo, At pagka hinubad natin, siguro yung i-toothbrush nyo na rin, Di ba, no? Oo, linisin na rin natin, saka natin ibabad. Yun. Okay. Ito yung isa rin po pag problema ng mga nagre-retainers may bad breath. Nga no, Doc, yung iba, siguro sa mga nagbe-braces, no? Paanong pag-iingat, no? Yung mga ginagawa or pinapayo nyo, Doc, para dun sa mga may braces. Kasi yan talagang, yung iba nga, walang braces, tamad lalo na yun, kukut-kutin mo yan, Doc, di ba, no? Yes, very common to sa mga naka-braces, totoo talaga yun. So, because of the wires and brackets na naka-glue doon sa ipin nila, yes. So yung brush natin, parang medyo challenging yung pag-brush ng teeth natin kasi hindi tayo umaabot doon sa ipin. Tumatama yun. Meron pa special brush for ortho patient, which is yung parang ortho brush ang tawag namin doon. And we also have interdental brush para doon sa gitna ng ipin. Kasi nga, hindi nga naaabot ng normal toothbrush yung ating mga ipin kapag naka-brace tayo. Ngayon, at dahil naka-glue nga yan doon sa ipin natin, yung brackets na yun, nalalagyan yun ng mga pagkain doon sa gilid-gilid, hindi natatanggal. Yun nga yung sabi ko na nag-cause ng bad breath natin. So, ang nangyayari, nagpuputukan yung mga gums natin, namamaga. Lahat ng gums natin, nagpo-cause ng bleeding. So, nagkakaroon ng mga pockets, nagsisiksikan lahat ng mga pagkain doon. So ngayon, ang nangyayari, hindi lang, kumbaga parang tinitrip mo nga yung alignment ng ipin, nagiging person naman yung hygiene ng pasyente, o yung because of the poor oral hygiene na nangyayari, o hindi tamang pagbabrush ng ipin, o hindi frequent na paglilinis ng ipin, at hindi rin frequent na pag-visit sa doktor. So yun ang nangyayari, yun yung mga disadvantage. So hindi porkit naka-braces kayo, exempted na kayo sa bad breath or halitosis. So actually kayo ang mas malaking candidate dito. Kasi nga, because of the
material sa ipin nyo na nagiging challenging ang paglilinis ng ipin. Correct. Oo. Naisip ko tuloy do, paano yung mga toddler na or bata pa lang, ng mga naglalagay na ng braces na imagine mo, talagang gagabayan yun nila mami, daddy, di ba, no? Sa pagtututbrush. Usually, ang braces namin, Miss Net, nag-start kami ng mga 13 to 14 years old. Okay. So, medyo okay na siya para doon sa, pagpadali mo na siya kalalayan para sa toothbrushing niya, no? Oo. Pero meron din mga cases na yung mga bata na yung mga toddlers na medyo may amoy, kahit temporary pala yung ipin, may amoy ng bibig. Oh. Kami na dyan, yung mga lampin, o kaya kahit soft cotton na babasahin lang natin, pupunasan natin yung mga gatas na mga naiipon doon sa ipin na temporary teeth. Para po yung mga amoy, no? Hindi po nagagatas lang yung anak natin, hindi na po mga amoy. Minsan may parang amoy bulok na gatas na hindi mo napapagin na doon, nakasiksik. Tapos hindi lang yung sinisira din niya kasi yung ipin natin. Oo. Hindi ko mo bata pa, no? Hayaan nyo na mabulok ang ngipin, di ba? Dapat sa umpisa pa lang talagang inaalagaan ng ngipin. And since pangangalaga ang pinag-uusapan na namin ni Doc Ye, invite mo naman sila para sa mga kapartners natin dyan. May problema man ang kanilang ngipin, ha? O di kaya may problema sila when it comes to hininga dahil bad breath, diba? Or gusto nila yung aesthetic side naman ng mga services ng Oasis Dental Care. Invite naman natin sila, Doc Ye. So, yun nga, kung may pinagdadaanan kayong ganitong klaseng sakit, like halitosis o bad breath, alam kong nakakapanliit ito sa sarili natin. Siyempre, nalulus yung confidence level natin. Kasi ang hirap makipag-usap sa mga tao. Huwag kayong matakot kasi kakampi nyo kami mga dentista para at least matreat natin itong sakit na to. Hindi kayo isa, so sasamahan namin kayo all throughout kung paano natin matreat to hanggang mawala ito. So ayun, kung may mga question pa kayo bukod dito sa halitosis, pwede rin po kayong mag-message sa amin sa clinic or bumisita sa aming clinic tungkol sa inyong mga ngipin. Sa Oasis Dental Care, SM Mall of Asia, may clinic po kami dyan. Sa W Mall, sa SMBF Parañaque, sa mga taga Quezon City naman po, meron kami sa SM North EDSA at Trinoma. Kaya magkalapit lang po. At nandito po ako ngayon sa bago naming branch na SM City, Valenzuela po. Meron po kami dito sa 3rd floor po. Visit po ito at pwede po namin kayong bigyan ng advice kung meron kayong ganitong pinagdadaanan ng sakit. Yes. So, bago kami mag-post ni Dr. Ye, basahin ko lang. Meron akong mga na-miss na messages dito. Philomena Villanueva, mapagpalang araw sa ating lahat, Ayun. Kapit lang tayo mga kapartners at maniwala sa prayer. Power of prayers. O, diba? Ayan. Thank you so much, partner Philomena. And si Chiclit, sabi niyang ganon, bad breath o halitosis cause of heavy smoking, alcoholism, and WPS abuse. Sabi ni Chiclit. Okay. Oo, no? Yung mga inom ng inom, yung heavy drinkers, no? Ay, talaga, no? Grabe, yung almusal pa lang inom na kagad. Diba, no, Doc? Tindi ng amoy niya. Sabi nga, diba, no, yung mga... Oo, amoy chiko. Naku, magkatatanong sa akin, amoy chiko. Ayun.